Okay guys, yan, today gagawan ko ng cabinet yan, enclosure na parang may shelves dyan na ano, para hindi makalat na ganyan. Tas para pag tatanggalin na isang buong cabinet na lang yung kukunin, hindi ko na kailangan kalasin niya. Kumbaga, ito ilalagay ko na sa cabinet, ito itutornilyo ko, i-screw ko lahat yan. 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 Bale, ito nakahingi ako ng laminated na retaso to sa kumpare ko. Yan. Yan yung gagawin ko para yan o. Retaso lang naman para organize lang na naka enclose na mababaw lang yung pinaka ano niya. Yan. Para lahat ng mga kung ano-ano, inverter, solar charge controller, panel box, nandiyan na lahat sa loob niyan. Kaysa yung ganito kadumi na ano, setup, ganyan kagulo. Okay. Alright, ito na yung updated na layout ko. Yan, mas gumanda kahit papano versus dun sa previous niya na layout, na setup. Yan. So, bali, itong grid tie inverter ko, ito yung priority sa umaga. Then, pag na-detect ng export power sensor na nagbabalik na ng kuryente papuntang DU, magti-trigger ngayon to si export power sensor, i-on niya yung relay, then ito yung linya niya, pupunta dito sa solar charge controller para i-charge yung battery. Tapos ito kasi yung battery na to, hindi yan talaga gagamitin ko. Meron akong ina-assemble na 72 pieces na 32700 na LiPo4. Kaso sobrang busy nga, hindi ko maisingit, kaya yan. So hindi pa final tong off-grid ko na setup. Kumbaga nakaabang na dyan. Yan. Ayan siya. Dito yan, pupunuin ko to ng LiPo4. Gusto ko kasing setup, compact lang para hindi makalat. Tsaka, ayan, ganyan yung ginawa kong layout. Kahit pa paano, di ba, presentable tingnan. Kahit na DIY lang. Okay, thank you.